Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate them. God bless you all. Aries, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-donate sa ating channel. Thank you for sending me super thanks. Maraming salamat po. I truly appreciate them. God bless you all. Paunang mensahe po ni Aries sa ngayon ay Seven of Wands in reverse. So, maaaring ang iba sa inyo dito nakukulangan kayo ng self-confidence, maaaring nakukulangan kayo ng motivation, inspiration at this time. Parang feeling pagod ang iba sa inyo. Feeling pagod, parang walang gana yung gano'n, ano? Parang kung ano man ang pinagdadaanan ninyo sa ngayon na, ano mo yun, yung may ginagawa kayong trabaho, may ginagawa kayong endeavor, meron kayong pinapatakbong negosyo, parang nawawalan kayo ng gana sa ngayon. Parang kulang kayo ng fire, kumbaga, sa puso ninyo sa ngayon. Yun ang maaring ganap ng iba sa inyo for today. Justice energy, no? Justice will be served sa inyo, Aries. Maaring ang iba sa inyo ngayon may pinaglalaban sa korte, meron kayong mga annulment, divorce, or child custody, or ano ba yun, karapatan sa trabaho na pinaglalaban ninyo, siguro mga karapatan bilang manggagawa, you know, na yun ang pinaglalaban ninyo sa korte, and other things, no, na nasa legal system na. So, kung ano man yun, justice will be served sa inyo, no? Soon, siguro, dito, with the justice card na lumabas sa reading ninyo, soon, dadating na din ang desisyon ng korte, and it will be in your favor. So, yun ang maaring ganap dito sa ano ninyo, sa sitwasyon ninyo na may pinaglalaban sa korte. Balance also will be back in your life, no? Maaring mula ngayon, you know, unti-unti magkakaroon na ng pagbabago, magkakaroon na ng shift ang sitwasyon sa buhay, Aries, at unti-unti magiging maayos ang lahat. Unti-unti, everything will be back in order. Pagdating naman sa pera, ang iba sa inyo dito also may need to do some kind of budgeting, paggagawa ng budget plan, pagpaplano ng pera ninyo, kung alam mo yun, yung kung saan pupunta, 'di ba? May mga allocation kayo, ano yung mga financial obligations ninyo monthly or bi-weekly, yung mga gano'n, ano? So maybe kailangan din ninyo dito na pagplanuhan 'yan, or gumawa kayo ng, kailangan siguro dito ng management ng inyong resources, na yung bang may sinusulat kayo para alam ninyo kung saan napupunta ang pera or saan dapat pumunta ang pera, may schedule of payments, yung mga ganon. Kasi siguro ang iba sa inyo dito, yung parang out of control ang pera ninyo, hindi ninyo siguro na monitor ang pagpasok at paglabas ng pera, 'di ba? Kasi kung walang tinitignan, walang pinagbabasehan ng kung saan pupunta ang pera, ang pagbabudget, paghahati-hati ng pera, sometimes mahirap gawin 'yun, 'di ba? Kaya siguro may mga ganong ganap ang iba sa inyo, no? Kaya kailangan dito na may reminder sa inyo dito na kailangang i-manage ang inyong pera wisely. This is also Hermit. This is an energy of Virgo. So maybe ang iba sa inyo may Virgo placement sa inyong chart, or maybe you are dealing with a Virgo. Ang iba sa inyo dito, yung parang dahil nga siguro pagod kayo, siguro yung parang nawawalan nga kayo ng gana, so parang ina-isolate siguro ninyo ang sarili ninyo, no? Yung parang lumalayo kayo sa mga tao sa ngayon, gusto nyo lang na mapag-isa, yung parang naboboard kayo, yung gusto ninyong wala muna kayong kausap, wala muna kayong connection sa mundo, parang ganon, ano? Yung sinisiklud ninyo ang inyong sarili. So maybe ganon ang ginagawa or ganon ang pakiramdam ng iba sa inyo sa ngayon, dahil nga parang nawawalan kayo ng amor sa lahat, no? So you're feeling down siguro, you're feeling sad, no? Aries, maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo.
Ace of Cups, look at that. What a turnaround, diba, ng inyong sitwasyon. Mabubuhay dito ang inyong passion sa buhay, no? This is divine blessing coming in sa buhay ninyo, Aries. Kung ano man ang dahilan, no, ng lungkot ninyo, ano man ang dahilan ng hindi ninyo pagkakaroon ng konting saya man lang dito, 'di ba? Yung gusto ninyong mapag-isa, kung ano man ang naging dahilan ng mga yan, mababaliktad na yan, ano? Mababaliktad na ang inyong pakiramdam and you will be very happy, no? Dito sa Ace of Cups energy, magkakaroon kayo dito ng pakiramdam na sobrang saya, no? Overflowing of joy and happiness, yun ang mararamdaman ninyo because there is an offer sa inyo ang divine universe. You will be offered different kinds of blessings, no? Iba't iba. Kung anong kailangan ninyo sa ngayon, yun ang ibibigay sa inyo, kaya magiging masayang-masaya kayo. Ang maganda rin dito kasi hindi lang, kung ano man ang blessing na ibibigay sa inyo, hindi lang yun sapat para sa inyo, but that is more than enough for yourself, more than enough for your loved ones, and also more than enough para makatulong ka din sa ibang tao, para makapagbigay ka pa rin sa ibang tao. Kasi siguro ang iba sa inyo dito, Aries, sanay kayo na nag-share kayo ng blessings ninyo with other people. Pero ngayon, siguro kaya nalulungkot ang iba sa inyo because you don't even have enough for yourself. Kaya ano ang ibibigay ninyo, 'di ba? But you will be blessed with the Ace of Cups. That is a divine blessing coming in. Then that is overflowing of blessings na ibibigay sa inyo ng universe at this time. Okay? So, wag na kayong malungkot. Instead, mag-project kayo ng happy attitude, positive attitude lang, positive mindset lang para nang sa gayon ma-attract ninyo all the good things, all the abundance of the universe, no? Para maging masaya kayo at makapagpasaya din kayo ng ibang tao. Alright? So, tingnan natin kung ano ang final message for Aries. We have angel number 2222. Ayan. Relationships, balance. Speaking of balance, we'll be back in your life. Balance is here. Prosperity, efficiency, patience, humility. Yun ang mga kailangan ninyo sa ngayon. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit and you'll become a force. Honor commitments and people around. Don't judge, just listen. So we have 1441, life goals, mission, sense of self, honesty, important projects. Yun ang maaaring ninyo ngayon, focus ninyo. It's that time of intense self-development. Focus your mind on your craft. You already have what it takes to succeed, but practice makes you a master. It also serves to find your true purpose. Leveling up in your career or business is a priority right now. So, yun na nga ang magiging focus ninyo sa ngayon. So, Aries, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, maraming salamat po sa lahat ng donation ninyo sa ating channel. Salamat sa pag-send ninyo ng super thanks. I truly appreciate them po. God bless you all. Maraming salamat sa inyong generosity. So, paunang mensahe po ninyo, temperance energy. Ayan. So, this is asking you for balance, for patience, for calm. Ayan. So, maaring ang iba sa inyo dito, siguro wala kayo sa sentro, of balance ang lahat. Maaring may mga areas ng buhay ninyo na aasikaso, merong hindi, may mga bagay na nanineglect, may mga sobra naman yung oras na naibibigay ninyo, yung ganun ba? So, kailangan ng balanse, yun ang hinihingi sa inyo ng energy na ito. So, you may need to do some kind of reflection so that ma-figure out ninyo kung alin yung mga dapat na i-prioritize, alin yung dapat na bibigyan ng oras, at alin yung mas lesser ang oras na kailangang ibigay, yung ganun ba, no?
Patience also, no, is being asked of you dito. So, kasi, di ba, may mga bagay na kailangan talaga nating maghintay. So, kailangan nating mag-practice ng patience. Siguro may mga ganun sitwasyon ng iba sa inyo ngayon. Siguro gusto ninyong madaliin ang mga bagay-bagay or meron kayong matagal nang hinihintay, no, at nabuburyo na kayo. Siguro nawawala na kayo ng pag-asa, yung ganun. So, this is being asked of you, no, na mag-practice kayo ng more patience pa. And remember that everything naman happens in divine order and timing. So, minsan, kailangan lang natin na isurrender na lang yan sa divine universe and practice patience. Okay? So, what else for Leo? We have Three of Swords. Ayan. So, this is about heartbreak, heartache, no? Maaring meron nangyari ditong separation, maaring meron nangyaring cheating, betrayal, for some of you, no? But this happened already in the past, no, Leo? Nakaraan na to, tapos na to. Kung ano man yung emotional pain na nararamdaman ninyo sa ngayon, parang aftermath na lang yan ng kung ano ang nangyari, no, in the past. Maaring sa ngayon, may mga sitwasyon pa na nakakapagpaalala sa inyo ng kung ano ang nangyari in the past, nung nasaktan kayo, nung na-cheat kayo, nung na-betray kayo, mga ganun ba, nung na-frustrate kayo. So, this is just the aftermath na. Kasi nangyari na to, tapos na to, no? Wala nang fresh blood sa card, no? Wala nang pinapakitang depiction of fresh blood, kaya this happened already in the past. At ngayon ang iba siguro sa inyo naiiyak pa, kasi baka meron nakapagpaalala sa inyo ng kung ano ang nangyari noon, no? But kayo, parang ang iba sa inyo dito, Leo, parang you are on the road na to recovery, you're on the road na to healing process, no? Kaya lang, yun nga, tao lang tayo. Tao lang tayo. Minsan talaga nagiging vulnerable tayo, nagiging emotional din tayo, yung ganon. Kaya at this point siguro, yung parang na-recall nyo lang kung ano ang masakit na nangyari in the past. Kaya siguro, naiiyak ang iba sa inyo. We have the full energy in reverse. Ayan. So, some of you are holding back, no? Holding back. Siguro, posibleng meron kayong mga gustong gawin sa ngayon. Meron kayong mga plano na gusto niyo nang i-roll out sa ngayon. Pero, nag-hold back kayo for some reason. Maaring yung pain, yung emotional pain dito sa kung ano ang nangyari dito sa Three of Swords energy, yun ang maaring nakakapagpapigil sa inyo. Tulad na lang siguro, kung meron, let's say for example, hindi ito magre-resonate sa lahat ha, let's just take as it resonates, but this is just an example. Let's say for example, meron manliligaw sa inyo or merong nanliligaw sa inyo. Gusto nyo din yung tao, pero hindi kayo bukas, ang sarili ninyo, hindi pa kayo nagbubukas para umibig or para i-entertain din yung love, yung romantic interest ng taong yon na pinapakita sa inyo. It's because maybe meron pa kayong bubog from your past, no? So maybe ganun ang sitwasyon ng iba. Kaya gusto ninyong magsimula, gusto ninyong mag-move on na, gusto niyo nang pumasok sa isang relationship, ma-in love muli, pero the pain or the experience, yung mapait na experience niyo in the past, maybe that is what's holding you back, no? So, maaring ganon ang sitwasyon ng iba dyan. We have the moon energy in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, you're gaining clarity about something na, no? You're releasing fear, you're finding the truth, no, of some situation. Kaya siguro, kung related man to dito sa relationship na problema na nangyari sa inyo in the past, maaaring yan ay makatulong sa inyo na makapag-move on na kayo finally. Maaaring makatulong yan na maging malinaw na sa isipan ninyo na it's about time na para mag-move on kayo, i-let go nyo na kung ano man yung mga masasakit na nangyari in the past, because maybe yung truth na malalaman ninyo sa ngayon, yung clarity of that situation na mafa-find out ninyo ngayon,
is yung parang waste of time na lang, na nandoon pa rin kayo sa sitwasyon na yon. Parang marirealize ninyo dito na bakit pa ako nag-hold back because of my past, no? Samantalang parang hindi naman na worth it, 'di ba? Para pagtuunan mo pa ng pansin. So maaring may ganong sitwasyon kayong ma-experience sa ngayon. We have 8 of Pentacles in reverse. Ayan. So in terms naman of motivation, parang wala kayo nun talaga sa ngayon, ano? Pagdating sa trabaho, or pagdating sa pag-ibig, pagdating sa relationship situations, no? Parang wala kayong amor, wala kayong gana, yung bang ganon, ano? Parang wala kayo sa tamang direction, no? Parang nawawala kayo sa ngayon sa wish you, kumbaga, no? Hindi ninyo ngayon ma-figure out ng malinaw kung ano yung gusto ninyong gawin sa ngayon, no? Maybe nagmi-mini-mini mo kayo here and there, alin ba ang kukunin ko? Alin ba ang gagawin ko? Siguro talaga may imbalance na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, Leo, no? Dahil yun din ang sinasabi ni Temperance Energy. So, maaari talaga na may imbalance na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon. Maraming bagay ngayon ang parang nalilito kayo, hindi malinaw sa isipan ninyo. Wala kayong clarity of mind ngayon siguro, no? Dahil nga siguro napagod na kayo sa ibang parte ng buhay ninyo, ibang area na yun ang pinagtutuunan ng pansin, kaya nanineglect na ninyo ang iba. Kaya ang tendency, yung parang magulo ang isip ninyo, no? Magulo yung ano ninyo, yung direction, kumbaga, na tinitignan ninyo sa ngayon. Hindi ninyo malaman alin nga ba, saan nga ba, 'di ba? Yung parang ganun. So, tingnan natin kung ano pa ang final message ninyo. We have angel number 777. This is really good. What a beautiful turnaround ng energy. This is good luck, no? There is contentment, prosperity, abundance, spiritual awakening na maaaring mangyari or dumating sa buhay ninyo sa ngayon. It's maybe because there is divine intervention that is going to come in, no? Merong papasok na divine intervention dito, at yun ang aayusin ng universe, no? Yung inyong sitwasyon for the better. Kaya siguro may pagbabaliktad ng energy dito. May parang dito magulo, 'di ba? Walang direction kayo, pero you know, the universe is going to rearrange itself para maging maayos ang inyong sitwasyon, no? Kaya meron tayong divine intervention dito. This message is most likely to reach you during intense uncertainty. Definitely, Leo, ito yung mga nangyayari sa inyo sa ngayon. You'll come out winning from everything that may come your way. It's also a sign that you have much life experience and wisdom to share, yet you'll need enthusiasm and effort to get this message to others. And you will get that. You'll be able to carry out kung ano man ang kailangan ninyong gawin dito, dahil magkakaroon kayo ng spiritual awakening, magkakaroon kayo ng divine intervention dito. Papasok ang universe dito and going to rearrange itself to make your situation better. So good luck, Leo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate that. God bless you all. Sagittarius, maraming salamat po sa lahat ng donations na binibigay ninyo sa ating channel. Maraming salamat din sa inyong generosity po, no? Sa inyong mga super thanks na pinapadala sa akin. Maraming thank you po. I truly appreciate that. Paunang mensahe po ninyo ngayon ay 6 of Pentacles. This is generosity energy. At napakaganda ng ganap dito, kasi kung ano man ang kailangan ninyo ngayon, whether that is money,
resources, or advice, or opinion, or emotional support. Alin man dyan ang kailangan ninyo, that will be met. Yan ay dadating sa inyo. Yan ay ihahatid ng kung sino man dito sa inyo, no? At kung ano man yung, let's say for example, pera, no? Yung kailangan ninyo sa ngayon, maaring may mga financial obligations kayo, may mga deadline na bayaran, mga ganon. Whatever the case may be, meron ditong magbibigay sa inyo, no? Meron taong dadating at magbibigay sa inyo ng pera, merong magdo-donate or merong magraregalo, or baka meron kayong komisyon or bonus na matagal na ninyong hinihintay at maaaring yan ay parating din sa ngayon. So, you're going to definitely receive some kind of money sa ngayon, ano? Ang maganda rin dito, no, that money na maaring dumating sa inyo sa ngayon, kung yun ang inyong kailangan, you would have more than enough para sa kung ano ang kailangan ninyo. Kaya, pwede pa rin na magkaroon kayo ng konti pa para maitabi, mai-save for rainy days, or maitulong pa rin, no, sa iba din. So, ganun ang ganap dito for some of you. Three of Cups, this is a celebratory energy. So, there are celebrations coming up. Maaaring meron ditong kasalan, anniversary, birthday, graduation, na isa-celebrate ang iba sa inyo. Or siguro maiimbitahan kayo ng kung sino man, kaibigan ninyo, kamag-anak, or kaibigan, ano, for those kind of gatherings. So, good luck to that. At i-enjoy ninyo yan habang may pagkakataon, may imbitasyon, may opportunity kayo to unwind, then, and to catch up with friends as well, and family. Then, anuhin ninyo, i-enjoy ninyo yan. So, we have Six of Swords also dito. And Six of Swords is a beautiful energy kasi, ano to letting go of something that doesn't serve your highest good anymore. Letting go of a toxic situation, letting go of heartache, of magulong sitwasyon, toxic na tao, or toxic na kasama, toxic na work environment, or family, or a relationship, you know, it could be anything, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, you are choosing yourself dito. You're choosing your safety. You're choosing your happiness, your peace, no? Dito, kaya you are moving on with your life. You are moving forward with your life. Ang iba sa inyo dito, maybe there is travel involved dito. So, siguro ang iba sa inyo magta-travel kung saan pa. Maari din na may relocation dito ang iba sa inyo. You are really going to remove yourself physically sa toxic situation na to, or so unhealthy situation na to, at aalis kayo, pupunta kayo sa ibang lugar, maglilipat kayo ng tirahan, maglilipat kayo ng opisina, ng trabaho, yung ganun ba, no? Nine of Swords, in reverse, napakaganda, napaka-positive ng dating nito, because ibig sabihin dito na you're letting go of anxiety, you're letting go of stress, you're releasing your worry dito, kaya magkakaroon na kayo dito ng linaw, magkakaroon na kayo dito ng clear direction of where you are heading. Feeling ko, magkasama tong dalawa na to, no? Magkakonect yung sitwasyon ng dalawang energy na to. Kaya kayo magmo-move on na, no? Kasi nagkaroon na kayo ng clarity. Nakita nyo na ang heart ng inyong sitwasyon, na-figure out nyo na kung ano yung best na gagawin ninyo dito sa inyong sitwasyon, dito sa buhay ninyo. Kaya, ito, aalis na kayo, no? Mawawala na yung worry ninyo, yung takot ninyo, yung anxiety ninyo, yung stress ninyo, yung overthinking ninyo. Mawawala ng lahat yan, and ready na kayo magsimula ng bagong buhay with the Six of Swords energy. Hierophant energy, maybe nagkaroon kayo ng linaw dito, nagkaroon kayo ng clear mind dito, clear direction of where you are heading, what you need to do, what is best
for you to do dahil siguro nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapagkonsulta kayo sa mga spiritual advisor, spiritual guide, mentor, life coach, mga ganun, pare, pastor. Siguro nagkaroon kayo ng pagkakataon na makipag-usap sa kanila kaya nakakuha ka kumbaga ng kalinawan, no? Nakakuha ka ng other people's perspective, nakapakinig ka ng advice ng ibang tao, nung ganun ba, no? Kaya nagkaroon ka dito ng malakas na desisyon, no? Na umalis na lang at iwanan na ang kung ano man ang sitwasyon na yan na kumbaga hindi na healthy para sa'yo. So, final message po ninyo ay angel number 1717. Independence, soul mission, alone time, learning, healing, aspirations. Take a few deep breaths and focus inward. You need time to think things over and consider your options. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right direction. So, napakaganda. What appears to be a lull in activity is just a natural part of the process. So, Saj, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.